Magandang araw po sa inyo, Kuya Blair, at pati na rin po sa inyong masusugid na tagapakinig. May mga nagsasabi po na ang labis na kabaitan ay hindi maganda dahil maaari kang abusuin ng mga tao sa paligid mo. At may mga pagkakataon na kailangan mong tumindig at lumaban para sa iyong sarili. Noon ay isa kong mangingisda at hindi ko inasahan na tatahakin ko ang isang landas para ako ay maging isang antingero at manunugis. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Mateo. At ito ang aking kwento. Mateo, anak. Nararamdaman ko na malapit na akong mawala. Patawarin mo ako kung hindi mo na ako makakasama sa mahalagang bahagi ng buhay mo. Tay, huwag kayong magsasalita ng ganyan, Tay. Hindi ka pa mamamatay. Hindi mo ako pwedeng iwan, Tay. Hindi ko po kaya mabuhay na wala kayo, Tay. Tay, huwag kang mamatay. Kaya mo, anak. Kaya mo. Dahil alam kong malakas at matapang ka. Huwag mong pababayaan at Tita Elvira at si Rico. Ikaw nang bahala sa kanila. Mabuti silang tao, anak. Kaya mahalin mo sila. Kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Hindi, Tay, hindi. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nangako ka po sa akin na lalabanan mo ang sakit mong yan, di ba? Tay, may awa ang Diyos. Pagagalingin ka po niya. Sandali na po. Tatawag lang po ako ng doktor. Hintayin niyo ako. Tay, ano po nangyayari sa inyo, Tay? Tay! Dok! Ang tatay ko, tulungan niyo po ang tatay ko, Dok! Tay, huwag niyo akong iiwan! Tay! Tatay! Diyos ko, ano nangyayari sa tatay mo? Macario, gumising ka! Macario! Anong ginawa mo sa kanya, Mateo? Anong ginawa mo sa kanya? Tita, wala na po si tatay. Iniwan niya na po tayo. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi totoo ito. Macario, gumising ka! Huwag mo kong iiwan! Macario! Masasabi ko na may kaya ang aking kinalakihan. Nag-iisa akong anak, kaya halos lahat ng gusto ko ay naibibigay ng aking mga magulang. Sa kasamaang palad, noong binatilyo ko, ay namatay sa pagkalunod sa dagat ang aking nanay. Makalipas ang ilang taon, ay muling nag-asawa ang tatay ko. Napangasawa niya si Tita Elvira na may isang anak na ang pangalan naman ay Rico. Sa umpisa ay maayos ang pakikitungo ni na Tita Elvira at Rico sa akin. Pero sa isang kisap mata ay nagbago ang lahat nang namatay dahil sa brain cancer ang tatay ko. Doon na lumabas ang tunay na kulay ni na Tita Elvira at Rico. Ginawa nila akong alipin sa sarili kong pamamahay. Napabayaan ni Tita Elvira ang negosyo ni tatay, kaya kinailangan kong magtrabaho bilang isang mangingisda. Isang araw, hindi ko nagawang pumalaot dahil masama ang pakiramdam ko. Halos hindi ko magawang makatayo mula sa papag kung saan ako nakahiga. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto, natambakan din ng mga lumang gamit.
Pumasok doon ang galit na si Tita Elvira. Mateo, ano't nakahiga ka pa rin dyan? Alam mo ba kung anong oras na? 10:00 na ng umaga, tapos hindi ka pa nangisda kagabi. Pinagbigyan na nga kita sa kaartehan mo dahil ang sabi mo ay nilalagnat ka. Tapos kahit almusal, ay hindi mo kami pinaghanda. Anong klaseng katamaran yan, ha? Tita, napakasama po kasi talaga ng pakiramdam ko eh. Ang bigat tsaka ang sakit po ng katawan ko kaya hindi po ako makabangon. Pwede po bang magpahinga na lang po ako buong araw? Baka bukas po ay maging maayos ng pakiramdam ko. Pasensya na po. Hay nako, hindi pwede. Masasanay ka na pinagbibigyan kita. Sigurado ko na sasabihin mo na ngayon ka lang magpapahinga. Pero aaraw-arawin mo na yan. Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Na napakalaki ng nawawala sa atin sa isang gabing hindi ka pumapalaot. Paano na mga gastusin dito sa bahay? At paano na rin ako makakabayad sa utang ko sa mga hulugang make-up at pabango na kinuha ko kay Donna? Naiintindihan po kita, tita, pero maniwala po kayo sa akin. Ngayon lang po talaga ako magpapahinga tapos bukas po mangingisda na po ulit ako. Sinabi na ngang hindi pwede. Alam mo ba na tambak na mga gawain dito sa bahay? Yung hugasin, yung maruruming damit. At itong bahay, puno na ng alikabok. Kanina pa ako bahing ng bahing. Hala, sige na, tumayo ka na dyan. Kumilos ka na! Tita, nandyan naman po si Rico eh. Baka pwedeng siya na lang po munang kumilos dito sa bahay. Sayang po kasi ang laki ng katawan niya eh. Kung di naman po niya gagamitin yun. Diyos ko, naririnig mo ba mga sinasabi mo, ha, Mateo? Ang aking uniko iho na si Rico, papagawin mo na mababigat na gawain? Hindi ko nga yung pinapadapuan sa lamok. Ikaw naman kasi, sanay ka na sa mabibigat na gawain kaya ayos lang. Kaya tumayo ka na dyan. Kapag bumalik ako rito at nakahiga ka pa, tatadya ka na talaga kita, maniwala ka. Kilos na, at wag nang tatamad-tamad, dahil malas sa buhay yan. Paglabas ni Tita Elvira sa aking silid, ay napilitan akong tumayo para gawin ang mga bagay na sinabi niya. Inuna ko ang paghuhugas sa mga nasa lababo at saka ako naglinis ng bahay. Matapos iyon, inumpisahan ko na ang paglalaba sa likod ng bahay. Meron kasi kaming poso doon. Halos hindi ko makusot ng ayos ang mga damit dahil sa aking panghihina. Pero dahil ayokong magalit si Tita Elvira, ay ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Aminado ko, Kuya Blair, na hindi dapat ako tinatrato ng ganon ni na Tita Elvira at Rico. Pero dahil palaging sinasabi noon ng mga magulang ko na maging mabuti akong tao, ay hindi ko sila pinapalagan. Ako kasi ang taong hindi marunong lumaban kahit inaapi na. Isa pa, bago namatay si tatay, ay nagbilin siya sa akin na ako na ang bahala kina Tita Elvira at Rico. Patapos na ako sa paglalaba nang lumapit sa akin si Rico. Basta na lang niyang itinapon sa batya ang marurumi niyang damit. Pawisan siya at sigurado akong galing siya sa paglalaro ng basketball. Hoy! Siguraduhin mo matutuyo yan bukas ha. May laro ulit ako eh. Rico, wag mo naman basta itapon lang ang marurumi mong damit. Nagbabanlaw na kasi ako eh. Baka marumihan tong mga damit na binabanlawan ko. Aba, problema mo na yun. Di laban mo ulit kung marumihan. Napakasimple ng problema mo. Pero masyado mong ginagawang komplikado. Di naman sa ganun, Rico. Patapos na kasi ako eh. Pero kung madudumihan ng mga to, uulitin ko na naman lalo na't sobrang dumi ng damit mo. Kung di ko naman lalaban ulit, mapapagalitan naman ako ni Tita Elvira. Wala na akong pakialam kung mapagalitan ka pa ni Mami. Bakit? Hindi ka pa ba sanay? Araw-araw ka naman niyang pinapagalitan ah. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka kumikilos dito sa bahay. Di mo alam ang hirap na ikaw ang nakatoka sa lahat ng mga gawaing bahay tapos sa gabi ay kailangan ko pang pumalaot para mangisda. Sandali nga, hindi ko na gusto yung tapas ng dila mo ah. Bakit parang sinasabi mo na tamad ako? Sa tingin mo ba, madali yung mag-basketball maghapon?
Huwag mo pinapainit ang ulo ko, Mateo ha. Talo kami sa laro namin kanina. Kaya magdahan-dahan ka sa pagsasalita. O baka gusto mong mas lalo kang mahirapan. Hindi ako makapaniwala nang tinaob ni Rico ang batya. Tumapon sa lupa ang lahat ng damit na naroon. Kaya lahat yun ay nadumihan. Wala akong makitang pagsisisi sa muka ni Rico. Ngumisi pa siya na para bang napakasaya niya sa kanyang ginawa. Mabilis akong tumayo at mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Anong ginawa mo? Hindi ka ba nag-iisip, ha, Rico? Masyado mo kasing sinusundo ang pika ko eh. Dapat ganyan sa'yo. Para mas lalo kang mahirapan. Oh, ano yan ha? Bakit ang sama mo makatingin? Papalag ka sa akin? Papalag ka ha? O ka, suntukan tayo. Para makita mo ang hinahanap mo. Pasasabugin ko yung bunganga mo. Sa pagkakataon na yon, ay biglang dumating si Tita Elvira at malakas siyang sumigaw pagkakita sa mga damit na nakakalat sa lupa. Diyos ka! Ano nangyari sa mga damit? Bakit nasa lupa? Yung si Mateo may gawa niyan, Mami. Ha? Anong ako? Hindi ako. Ikaw ang nagtaob ng batya eh. Hoy, huwag ka sinungaling ha. Ikaw ang nagtaob ng batya dahil nagalit ka na sabihin ko laban mo yung bagong hubad kong damit. Mami, nagre-reklamo yan. Marunong na lumaban. Muntik pa nga akong suntukin kanina. Kuwawa naman ako, Mami. Tita, hindi po totoo yun. Si Rico po talaga ang nagtaob ng batya at hindi po ako. Sandali nga. Anong gusto mong palabasin, ha? Nasinungaling ang anak ko? Hoy, Mateo. Hindi ko tinuruang magsinungaling niyang si Rico. Hindi rin po ako tinuruan ng mga magulang ko na magsinungaling, Tita Elvira. Abay, malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo? Kilala mo po ang anak mo, Tita. Alam niyo po ang ugali niya, isa pa. Di pa po ako nasisiraan ng ulo para itaob po ang mga damit na nilalaban ko, lalo na't alam ko rin na mahihirapan ako kapag ginawa ko yun. Basta. Si Rico man o ikaw ang nagtaob ng batsyang yan, lalaban mo pa rin ang mga damit na nadumihan. Nako, pambihira talaga. Gastos na naman niya sa sabon. Leche! Bumalik na si Tita Elvira sa loob ng bahay, habang si Rico ay nakakaloko muna akong tinignan bago ako iniwanan. Wala na akong nagawa ng mga sandaling yon, kundi labahan na lang muli ang mga narumihang damit. Ang buong akala ko ay matatapos na ako sa paglalaba at makakapagpahinga na ako. Pero hindi pa rin pala. Wala akong ideya kung hanggang kailan ko kaya kayang tiisin ang mga nangyayari sa akin. Pero alam ko na kailangan kong habaan ang aking pasensya dahil sa akin ibinili ni tatay sina Tita Elvira at Rico bago siya binawian ng buhay. Pagsapit ng gabi, kahit masama pa rin ang pakiramdam ko, ay pinili ko pa rin mangisda. Sigurado kasi ako na kung hindi ko yung gagawin, ay mapapagalitan ako ni Tita Elvira. Habang inaalis ko ang pagkakatali ng bangka ko sa isang puno ng nyog, ay lumapit sa akin ang matalik kong kaibigan na si Andoy. May bitbit siyang sagwan at kagaya ko ay isa rin siyang mangingisda. Tol, anong ginagawa mo rito? Mangingisda ka ba? Alam ka naman magtatanim ako. Di ba nasa tabing dagat tayo? Ikaw talaga langanin yung mga tanungan mo eh. Ang pilosopo naman. Ang ibig ko sabihin, bakit ka mangingisda? Hindi ba masama ang pakiramdam mo? Ako pa nga nagatid sa'yo sa bahay nyo nung isang araw dahil parang maihimatay ka na sa sobrang taas ng lagnat mo. Huwag mong sabihin na magaling ka na kagad. Ano ka, Superman? Hindi pa tol, di pa ako magaling. Si Tita Elvira kasi. Sabi niya mangisda ako ngayon kasi ang daming gastusin. Sayang daw yung isang araw kung di daw ako papalaot. Alam ba niya na masama ang pakiramdam mo, Chong? Oo, sinabi ko naman sa kanya eh. Pero
Pinilit pa rin niya akong mangisda ngayon. Pinaglaba pa nga ako kanina, kaya hindi ako nagkaroon ng maayos sa pahinga. Anak ng tokwa talaga yung madrasta mo, Chong. Minsan iniisip ko na baka anak ni Satanas yung taong yun eh. Saka yung anak niyang si Rico. Sa ugali na nga lang sila babawi eh. Hindi pa nila ginawa. Ano ba naman yan? Andoy, naiintindihan ko rin naman si tite. Alam mo, napakaraming gastusin talaga ngayon eh. Tapos may utang pa siya sa mga pinagkunan niya ng makeup at yung iba pa niyang mga gamit. Ano? Pati mga ngayon ikaw ang nagbabayad? Dapat si Aling Elvira nagbabayad nun. Kasi gamit niya yun eh. Ano bang ibabayad ni tita? Wala naman siyang trabaho, pinagkakakitaan. Nung ginagawa ni Rico, dapat magtrabaho siya para sa luho ng nanay niya. O kaya sabihin mo kay Aling Elvira, kung gusto niyang nasusunod ang luho niya, maghanap siya ng pagkakakitaan. Hindi yung lahat inaasa na lang sa'yo. Aba, tol, hindi mo ba napapansin na napakalayo na ng buhay mo ngayon sa buhay mo nung buhay pa ang tatay mo? Alam ko naman yan eh. Pero alam ko rin na hindi ko na may babalik ang buhay na meron ako nun. Hanggang alaala na lamang yun, Chong. Hindi mo na nga maibabalik. Pero pwede pang maging maayos ang buhay mo ngayon kung papalayasin mo sina Tita Elvira at yung Rico na yon sa bahay mo. Para ka namang siraan, Doy. Sa tingin mo kaya kong gawin yon? Saan naman sila pupunta kung palalayasin ko sila? Di bahala sila sa buhay nila. Saka may karapatan kang gawin yun, no? Dahil hindi naman kasal ang tatay mo kay Tita Elvira eh. Aling Elvira eh. Ibig sabihin, ay pagmamay-ari mo ang lahat ng pagmamay-ari ng tatay at nanay mo. Ang kakapal nga ng mukha nila eh. Mas makapal pa sa kalyo ko sa paa. Ikaw pa itong nagtatrabaho para sa kanila. Pero kung tutusin, dapat silang makisama sa'yo, Chong. Hayaan mo na. Mahal ni tatay sila tita at Rico eh. Kung mahihirapan sila ng dahil sa akin, hindi yun ikakatuwa ni tatay. Baka multuin pa niya ako gabi-gabi kapag nagkataon. Alam mo, tol, ang problema kasi sa'yo, masyado kang mabait. Bakit hindi mo subukan na maging masama kahit minsan lang? Kahit isang araw lang, tapos palayasin mo yung mag-inang yun. O kung hindi mo sila kayang palayasin, ipakita mo sa kanila kung sino ka sa bahay na yon. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo, Chong. Sakasanay na ako sa buhay ko ngayon. Umaasa na lang ako na darating ang araw na magbabago ang pakikitungo nila sa akin. Pamilya ko sila, tol. Kaya hindi ko sila pwedeng gawa ng masama. Sos, anong pamilya? Kahit isang patak ng dugo nila, wala dyan sa ugat mo, no? Saka pamilya ba ang turing nila sa'yo? Di ba hindi naman? Ay, nako. Pero bahala ka na nga sa buhay mo. Kung gusto mong maging api-apihan, ikaw ang bahala. Tumawa ako ng peke matapos ng sinabi ni Kaloy. Ginawa ko yon para hindi niya isipin na nahihirapan na talaga ako sa sitwasyon ko sa bahay. Ang kaso, wala akong lakas ng loob na umalma at lumaban. Masyado na kasi akong nasanay sa pagiging alila ko sa sarili kong bahay. Isa pa, pakiramdam ko, kapag hindi ko sinunod sina Tita Elvira at Rico, ay napakasama ko ng tao. Magdamag akong nangisda sa dagat. Mas magiging madali sana ang aking ginagawa kung tutulungan ako ni Rico. Pero dahil ayaw niya at ayaw din ni Tita Elvira, ay natuto akong manghuli ng isda nang ako lang mag-isa. Umaga na nang natapos ako. Pagdating ko sa pangpang, ay napansin ko agad ang mga taong nagkukumpulan sa hindi kalayuan. May naririnig pa akong babae na umiiyak ng napakalakas. Dahil sa kuryosidad, ay lumapit ako sa mga tao at nagimbal ako nang nakita ko ang walang buhay na katawan ng isang lalaki. May malaki siyang sugat sa leeg at sobrang putla ng buong katawan niya na para bang wala ng dugo kahit isang patak lang. Yakap siya ng isang babaeng halos mabaliw na sa pag-iyak. Hindi ko kinaya ang tagpong yun
kaya agad akong lumayo roon. Bumalik ako sa aking bangka para ayusin ang mga nahuli kong isda. Habang abala ako, ay lumapit si Andoy sa akin. Aba, ayos ah. Naka-jackpot ka ngayon, tol ah. Ang dami mong huli, paldo. Medyo sinuwerte lang. Eh, ikaw ba? Kumusta ang huli mo? Sakto lang. Pwede nang pantawid ng isang araw. Oo nga pala, tol. Nakita mo ba yung patay doon na pinagkakaguluhan ng mga tao? Ah, si Mamberto? Oo. Grabe nga nangyari sa kanya eh. Ubus na ubus ang dugo niya. Sino naman kayang gagawa nun, Chong? Ewan ko. Pero ang narinig ko, aswang daw ang pumatay kay Mamberto. Ha? Aswang? Ano bang aswang ang sinasabi mo? Matagal nang walang aswang dito sa atin, no? Hindi ba? Pinalayas na sila noon ni tatay? Malay mo, bumalik sila o kaya ibang mga aswang naman na lang dito sa lugar natin ngayon. Sayang nga lang talaga, no? Kung buhay pa kasi ang tatay mo, ay hindi nakakatakot kahit magkaroon pa ng napakaraming aswang dito. Sa sinabing yun ni Andoy, ay bumalik sa alaala ko yung panahon na nakikipaglaban pa sa mga aswang si tatay. Nung buhay pa kasi siya, ay kilala siya sa aming lugar bilang isang mahusay at matapang na antingero na nakikipaglaban sa mga aswang. Nang dahil sa kanya, naresolba ang matagal ng problema namin sa mga aswang. Dahil sa tapang at lakas niya, ay natakot ang mga aswang at umalis na ang mga yon sa lugar namin. Oo nga pala, hindi ba merong anting-anting at sundang ang tatay mo? Nasaan na ba yun? Yun ba? Wala na yun. Ibinigay kasi yun ni tatay sa kaibigan niya noon. Lumapit kasi yung kaibigan ni tatay sa kanya tapos nangangailangan ng tulong kasi may nanggagambalang aswang daw sa lugar nila. Nung panahong yun, huminto na si tatay sa pakikipaglaban sa aswang. Kaya ang ginawa na lang niya, ibinigay na lang niya yung anting-anting at sundang niya doon sa kaibigan niya. Sayang naman. Kung nasa iyo kasi ang mga yun, pwede mo gamitin yun, tol. Ha? Gamitin saan? Ito naman, oo. Nagtanong pa talaga. Saan mo pa ba pwedeng gamitin ang mga yun? Kundi sa pakikipaglaban sa mga aswang nga, nye. Kung aswang kasi ang pumatay kay Mamberto, aba, malaki ang posibilidad na masusundan pa yan, Chong. Natigilan ako dahil napagtanto ko na totoo ang sinabi ni Andoy. May takot na bumalot sa akin dahil sa mga hindi magagandang pangyayari na maaaring mangyari sa aming lugar dahil sa mga aswang. Pagkatapos kong ilagay sa isang timba ang mga nahuli kong isda, ay dinala ko na yon sa palengke. Ibinenta ko yon sa isang tindera ng isda na binabagsakan ko ng lahat ng aking huli. Pagkakuha ng bayad ay naglakad na ako pauwi at habang naglalakad ay biglang naputol ang sipit ng tsinelas ko. Hinubad ko ang aking tsinelas at nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makauwi na ako. Naabutan ko sina Tita Elvira at Rico na nag-aalmusal. Tita, ito na po pala yung napagbentahan ko ng mga isda. Buti naman. At mukhang malaki-laki ang kinita mo ngayon. Kailangan ko na kasing magbayad kay Donna dahil ang aga-aga nandito na naman para maningil. Akala mo naman ay tatakbuhan ko siya. Oh, Mami, pahingi pala ako ng pera. Kailangan ko nang bumili ng bagong sapatos eh. Sira na kasi yung sapatos ko na pang basketball. Sige, bibigyan kita mamaya. Yung mura na muna ang bilhin mo. At saka ka na bumili na maganda kapag kumita na to si Mateo na mas malaki, ha? Hoy, ikaw Mateo. Damihan mo ang huli mo ng isda para naman mas malaki ang kitain mo kaysa dito. At kailangan ng bagong sapatos ng anak ko. Nagkakaintindihan tayo? Pero tita naman, hindi ko naman po kontrolado ang magiging huli ko eh. Isa pa, mag-isa lang po ako. Kaya medyo nahihirapan po ako sa pangingisda. Ay nako, ang tagal-tagal mo nang nangingisda ay nahihirapan ka pa rin. Ang sabihin mo napaka-arte mo lang talaga. At kulang ka sa sipag. Sandali, baka kumupit ka rito sa pera ha? Naku, hindi po. Kahit kailan po hindi po ako nangungupit.
Buo ko pong binibigay sa inyo ang lahat ng kita ko sa pagbebenta po ng isda. Siguraduhin mo lang ha. Dahil kapag nahuli kitang bumabawas sa kita ng isda, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Itatali talaga kita ng patiwarek sa puno na punong-puno ng malalaking langgam. Oo nga pala, heto ang pambili ng gasolina. Ibili mo lahat yan ng gasolina at huwag kang babawas ha. Sige ho, salamat po tita. Tita, pwede po ba akong humingi kahit 50 pesos lang? Nasira po kasi yung tsinelas ko eh. Naputol po nung naglalakad daw kanina. Sobrang tagal na po kasi nun, marupok na. Alam mo, napaka-arte mo. Ang gawin mo ay kumuha ka ng alambre at yun ang gamitin mo para ayusin ang nasira mong tsinelas. Arte-arte nito. Pero tita, Hindi kita bibigyan ng pera. Kumain ka na. Dami mong request. may tampo akong naramdaman dahil mas pinagbigyan ni Elvira na ibili ng sapatos si Rico. Gayong mas mahal yon kumpara sa tsinelas. Pero naisip ko rin na anak ni Elvira si Rico, kaya ito ang mas papaboran niya. Bigla ko tuloy na alala ang nanay at tatay ko dahil noong buhay pa sila ay hindi ako nahihirapang magpabili sa kanila ng mga bagay na gusto at kailangan ko. Nang mga sumunod na araw ay naging maugong ang usap-usapan tungkol sa pagkamatay ni Mang Berto. Hindi na bago sa lugar namin ang pag-atake ng mga aswang, kaya nagkaroon ng takot ang karamihan sa posibilidad na may mga aswang na gumagambala tuwing gabi. May ilang nag-ingat, lalo na sa gabi, at meron din na tila ipinagkibit balikat na lamang ang nangyayari. Pagsapit ng gabi, kahit medyo masama pa rin ang pakiramdam ko, ay naghanda muli ako para mangisda. Dahil sa maaaring may mga aswang, ay kinuha ko ang itak sa kusina at nakita yon ni Rico. Sandali! Bakit magdadala ka ng itak? Mangingisda ka lang naman ah. Rico, hindi mo ba naririnig ang balita na kumakalat ngayon? Ang sabi nila ay maaaring aswang ang pumatay kay Mang Berto. Kailangan ko tong itak na to para kung sakali na may aswang na umatake sa akin, kaya ko namang ipagtanggol ang akin sarili. Natawa naman ako sa sinabi mo. Ikaw makikipaglaban sa aswang? Hoy, hindi porke ang tingerong manunugis ang tatay mo ay makukuha mo ang kakayahan at galing niya ha. Saka sa itsura mo ay masasabi ko na matatakotin at mahina ka. Hindi ko sinabing makikipaglaban ako sa aswang. Ang sinasabi ko lang, Rico, ay magdadala ako ng itak para kung sakaling kailanganin ko to, ay meron akong magagamit. Sana nga makakita ka ng aswang at atakihin ka niya. Tignan lang natin kung kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Ramdam ko na gusto ni Rico na mainis ako, kaya hindi na ako nagsalita. Hindi ko na siya pinatulan. Kinuha ko ang iba ko pang gamit sa pangingisda at saka ko nagtungo sa dalampasigan. Kinabukasan ng umaga ay isang masamang balita na naman ang gumulat sa aming lahat. May mga aswang kasing umatake sa bahay ng isang pamilya at sa kasamaang palad ay 2 miyembro nito ang pinatay ng mga aswang. Dahil sa pangyayaring yon ay nagpatawag na ng pagpupulong sa plaza ang aming kapitan na si Kapitan Victor. Nagpapaalala siya sa aming lahat na mag-iingat sa mga aswang at huwag nang lalabas kapag madilim na. Matapos ang pagpupulong ay umuwi na ako. Inutusan ako ni Tita Elvira na magwalis sa labas kahit kailangan ko pang matulog dahil puyat ako sa pangingisda kagabi. Habang nagwawalis ako sa harapan ng bahay, ay lumapit sa akin si Kapitan Victor. Oh, magandang umaga sa iyo, Mateo. Magandang umaga rin po sa inyo, Kapitan. May kailangan po ba kayo? Pasensya ka na kung naabala ko ginagawa mo pero gusto ko sanang makausap ka tungkol sa problema ng lugar natin ngayon. Ayos lang po. Ano po bang tungkol doon? Alam nating lahat na nung buhay pa ang tatay mo,
ay nakikipaglaban siya sa mga aswang, hindi ba? Hindi rin lingid sa kaalaman ko na nung binatilyo ka pa, ay sinanay ka niya sa paggamit ng kanyang sandata na kung tawagin ay sundang. Kakapalan ko na mukha ko. Makikiusap sana ako sa iyo na pangunahan mo ang pagtugi sa mga aswang. May mga tanod tayo at ilang kalalakihan na andan tulungan ka sa bagay na yon. Pero Kapitan, ang sundang po at anting-anting ni tatay na sinasabi nyo, wala na po rito sa aming bahay dahil binigay niya po yun sa isang kaibigan niya. Kung papangunahan ko po ang pagtugi sa mga aswang, kailangan ko po ang anting-anting at sundang. Ganun ba? Pero hindi mo ba talaga kayang tumulong sa pagsugpo sa mga aswang? Pwede naman po akong tumulong, Kapitan. Pero ayoko pong manguna dahil alam ko po sa sarili ko na wala po akong sapat na kakayahan sa pakikipaglaban po. Hindi po kagaya ng tatay ko na biyasa pagdating sa pagtugis at pagpatay po sa mga aswang. Naiintindihan ko, Mateo. Pero ang pagtulong mo sa amin para tugisin ang mga aswang ay malaking bagay para sa ating lahat. Mamayang 9:00 ng gabi, magpunta ka sa aking bahay. Magtitipon-tipon tayo ron bago natin isagawa ang pagtugis sa mga aswang. At kung makakausap mo si Rico, ay baka pwede mo rin siyang isama. Mas maganda kung mas marami tayo dahil wala tayong ideya kung gaano karaming aswang ang kailangan nating harapin. Sige po, Kapitan. Sasabihan ko po si Rico at asahan niyo po na darating po ako sa bahay niyo mamayang gabi. Labis na nagpasalamat si Kapitan Victor bago siya nagpaalam at umalis. Magsisimula na sana ulit ako sa pagwawalis nang tawagin naman ako ni Tita Elvira. Pumasok ako sa bahay at humarap siya sa akin nang nakapamewang. Bakit po, Tita? Anong sinabi sa'yo ni Kapitan? Bakit kinausap ka niya? Tungkol po dun sa aswang. Inaya niya po akong tumulong sa pagtugis sa aswang kasama po ang ilang mga kalalakihan at mga tanod. Huwag mong sabihin na pumayag ka. Bakit po, Tita? Dapat lang naman po akong pumayag, di ba? Kapakanan po nating lahat ang nakasalalay dito. At isa pa, ginagawa rin po ito ni tatay nun. Kahit kailan talaga ay hindi ka nag-iisip na bata ka. Kung sasama ka sa pagtugis ng mga aswang, paano na pangingisda mo? Paano tayo mabubuhay kung hindi ka magtatrabaho? Sige nga. Mabuti sana kung meron ka kikitain sa pinagagawa sa'yo ni Kapitan. Pwede naman po siguro na salitan po ang gagawin ko. Mamayang gabi sasamahan ko po si Kapitan. Tapos sa susunod na gabi ay mangingisda naman po ako. Kapag po natapos na ang problema natin sa mga aswang, tsaka po ako babalik sa gabi-gabing pangingisda. Ayoko, hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Sayang ang isang gabi na hindi ka magtatrabaho. Saka kung iniisip mo na magiging kagaya ka ng tatay mo, nagkakabali ka. Tigilan mo na yung ilusyon mong yan, Mateo. Hindi ko po iniisip na magiging kagaya ni tatay. Dahil alam ko po na kahit na anong gawin ko, ay hindi po ako magiging kasing husay niya pagdating po sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero gusto ko lang pong tulungan ng mga tao sa lugar natin. Bago mo tulungan ng ibang tao, ay ang pamilya mo muna ang tulungan mo. Pamilya? Bakit, Tita? Pamilya po ba ang tingin niyo sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Tita Elvira. Hindi siya makapaniwala na nagawa ko siyang pagtaasan ng boses. Maging ako ay nagulat sa aking nagawa. Naisip ko na naipon na ang hinanakit ko para sa kanila ni Rico. Kaya kusa na yung lumabas sa aking bibig. Teka nga, sinisigawan mo na ako ngayon? Tita, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Kusang lumabas dyan sa bibig mo ang mga salitang yon? Hoy, Mateo, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo, ha? Bakit? Nagsasawa ka na ba sa pagsisilbi sa amin ng anak ko? Ipapaalala ko lang sa'yo na nagpaalila rin ako sa iyong tatay nung buhay pa siya. At dahil wala na siya, pagkakataon ko na para magbuhay reyna sa pamamahay na to. At kung napapagod ka na, ay malaya ka nang makakaalis. Lumayas ka at wala akong pakialam kahit saan ka pa pumunta. Hindi ako natatakot kahit mawala ka rito dahil kaya naming mabuhay ni Rico nang wala ka.
Tita, pasensya na po talaga. Patawarin niyo po ako, tita. Huwag po kayo mag-alala kung ano pong gusto niyong gawin ko. Susundin ko po yun. Hindi ko na po tutulungan sina Kapitan. Sorry po talaga. Dahil sa nakonsensya ko sa pagtaas ko ng boses kay Tita Elvira, ay napilitan akong pagbigyan siya sa kung ano ang gusto niya. Kinagabihan, bago ako mangisda, ay nagtungo ako sa bahay ni Kapitan Victor. Nakita ko ang kasiyahan sa muka ng mga lalaking naroon nang dumating ako. Alam kasi nila na anak ako ng kilalang antingerong manunugis sa aming lugar. Masaya akong nilapitan ni Kapitan Victor. Maraming salamat dahil pumunta ka rito, Mateo. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya na makakasama ka namin sa laban na ito. Sandali. Bakit wala kang dalang sandata? Wala ka bang kahit itak sa bahay ninyo? Kung wala kayo, huwag ka mag-alala. Dahil may isa pa akong itak sa bahay. Dito ka lang at kukunin ko lang sa loob. Kapitan, sandali. Hindi na po kailangan. Bakit? Huwag mong sabihin na sasama ka sa amin na wala kang dalang armas. Kapitan, pasensya na po. Pero hindi po ako makakasama sa inyo eh. Ano ka mo? Pero sabi mo sa akin kanina, itutulungan mo kami, di ba? Mangyaring ayaw po kasi akong payagan ni Tita Elvira eh. Mapapabayaan ko daw po kasi ang pangingisda ko. Naiintindihan ko po siya kasi medyo malaki po ang mga gastusin namin eh. Patawad po, Kapitan ha. At sa inyo pong lahat na nandito ngayon, patawad po. Kung di ko po kayo masasamaan sa laban nyo sa mga aswang. Pasensya na po talaga. Ano ka ba naman, Mateo? Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Naiintindihan kita gaya ng mga taong nandito. Lahat tayo ay merong prioridad sa buhay. At kung ang nais mong unahin ay ang pagtatrabaho, ay walang problema yun sa amin. Hayaan niyo po, Kapitan. At hindi ako susuko na kumbinsihin si Tita. Alam ko po kasi na ito talaga ang gusto ni Tatay na gawin ko. Nakangiting tinapik ni Kapitan Victor ang balikat ko at hindi ko naramdaman na nagtampo siya sa akin. Kahit paano ay magaan ang pakiramdam ko nang nagtungo ako sa dalampasigan dahil alam ko na walang sama ng loob si Kapitan sa akin kahit hindi nila ako makakasama sa pagtugis sa aswang. Inalis ko muna sa pagkakatali ang bangka at pagkatapos ay tinignan ko muna ang loob ng aking bangka dahil baka merong kung anong inilagay doon ang mga makukulit na bata na minsan ay naglalaro doon. Napakunot noo ako nang may napansin akong isang mahabang kahon na nasa loob ng bangka. Gawa sa karton ang kahon. Nang buhatin ko yon ay medyo mabigat. Inalis ko ang tali na nakaikot sa kahon at hindi ako makapaniwala sa mga laman nun. Hala! Ang sundang at saka ang anting-anting ni Tatay. Paano tong napunta dito? Ang sundang ay isang sinaunang itak na ang hawakan ay gawa sa sungay ng kalabaw. Ang talim nun ay paalon-alon ang hugis at hindi gaya ng pangkaraniwang itak na diretsyo. Habang ang anting-anting ay isang kwintas na may puting bato na palawit na sa unang tingin ay mapagkakamalan na perlas. Napansin ko ang isang papel na kasama ng sundang at anting-anting. Kinuha ko yun at nalaman ko na yun ay sulat mula sa kaibigan ng tatay ko na si Goryo. Pabulong kong binasa ang sulat. Mateo, nakarating na sa akin ang balitang sinasalakay muli ng aswang ang inyong lugar. Kaya naisipan kong ibalik sa iyo ang gamit na alam kong ikaw ang dapat na sunod na mga laga. Ibinalik ko na sa iyo ang sundang at anting-anting ng iyong ama. Naniniwala ako na matutuwa ang tatay mo kung gagamitin mo ang mga ito sa paraan kung paano niya ginamit ang mga ito nung siya ay nabubuhay pa. Hangad ko ang tagumpay mo. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang sundang at anting-anting. Napakasaya ko dahil hindi ko akalain na makalipas ang napakahabang panahon
ay muli kong makikita at mahahawakan ang dalawang bagay na napakahalaga para sa aking ama. Ngunit ang kasiyahang yon ay agad na naglaho nang maalala ko na hindi ko magagamit ang mga yon dahil sa pagtutol ni Tita Elvira na tumulong ako sa pagsupil sa mga aswang. Itinago ko sa lahat na nasa akin na ang sundang at anting-anting ng aking ama, lalo na kina Tita Elvira at Rico. Wala kasi akong ideya sa magiging reaksyon nila at maaari nilang gawin sa sandaling matuklasan nilang nasa akin ng muli ang dalawang bagay na yon. At isang gabi, habang ako ay nasa laot at naisipan kong buhayin ang kapangyarihan ng anting-anting, hindi ko nakakalimutan ang orasyon na itinuro noon sa akin ni tatay. Nang naramdaman ko ang pagkabuhay ng kapangyarihan ng anting-anting, ay isinabit ko yon sa aking leg at naramdaman ko ang mainit na sensasyon na bumalot sa aking buong katawan. Alam ko at sigurado ko na tinanggap ako ng anting-anting at sundang bilang kanilang bagong tagapangalaga. At habang patuloy ang mga balita tungkol sa pag-atake ng mga aswang sa aming lugar, ay mas lalong lumalakas ang kagustuhan kong tumulong upang matapos na ang napakalaki naming problema. Isang hapon, habang palubog ang araw, ay nakaupo ako sa dalampasigan. Nag-iisip ako kung paano ko malalabanan ang mga aswang nang hindi nalalaman ni na Tita Elvira at Rico. Nagulat ako nang biglang tumabi sa akin si Andoy at inakbayan ako. Uy, senti mode kaya ta ngayon, Chong ah. Hulaan ko, napagalitan ka na naman ng demonyita mong madrasta, no? O hindi kaya, inaway ka na naman ng demonyitong si Rico. Wala sa mga sinabi mo, Chong. Di ba pwedeng gusto ko lang mapag-isa? Kaya ako nandito? Ay, ganun ba? Di aalis na lang pala ako kasi gusto mo palang mag-isa eh. Sandali lang. Dito ka lang muna. Okay, sabi mo eh. Ano ba kasi iniisip mo, Chong? Kanina pa kita nakikita rito at parang mas malalim pa sa Pacific Ocean ang tumatakbo dyan sa utak mo. Ano pa nga bang pwede kong isipin kung di nangyayari ngayon dito sa lugar natin? Yung mga aswang ba? Sa bagay, nakakatakot talaga na pagkalipas ng ilang taon ay piniperwisyo ulit tayo ng mga pesting aswang na yon. Ang masaklap pa nito, halos gabi-gabi silang umaatake. Alam mo, Chong, sa palagay ko, hindi sila kaya ni na kapitan eh. Kung nandito sana ang tatay mo, sigurado ko na siya ang kauna-unahang haharap sa mga aswang na yon. Tigok lahat sila, Chong. Sinabi mo pa. Napakalaking kawalan talaga ni tatay sa lugar na to. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Ay nako, nakakalungkot lang na wala ng katulad niya ang pwedeng tumulong sa atin ngayon. Anong wala? Meron. At ikaw yun, Chong. Kahit papano, sinanay ka niya, di ba? Tapos, kung ako sa'yo, hanapin mo yung kaibigan ng tatay mo at kunin mo sa kanya yung anting-anting tsaka yung sundang. Alam mo kasi, Chong, ang totoo niyan ay... Ay ano? Ano? Sabihin mo! Wala. Anak nang, anong wala? May sasabihin ki. Pero hindi mo tinuloy. Ano nga yun? Sabihin mo na. Wala nga sabi. Nakalimutan ko bigla eh. Nasa dulo ng dila ko. Ay sus! May sasabihin ka talaga kaya sabihin mo na. Kilala kita. Ako na nga lang ang kaibigan mo tapos naglilihim-lihim ka pa sa akin. Okay na, sige na. Sasabihin ko na sa'yo. Pero mangako ka ha. Huwag mong sasabihin to kahit kanino. Huwag mo ipagkakalat. Hindi mo to pwedeng ikwento sa kahit na kanino ha. Promise. Ito naman, sa tagal natin magkaibigan eh. Wala ka pa rin ba't tiwala sa akin? Basta, kapag ito nalaman ng iba, ikaw lang ang sisisihin ko. Kasi ikaw lang ang pinagsabihan ko nito. Wala nang iba. Ang dahil pang pasakalye. Sabihin mo na kasi.
Ang totoo nan, Chong, nasa akin na yung sundang tsaka yung anting-anting ni tatay. Ano ka mo? Seryoso? Ay, sorry. Napalakas. Teka, paano nasa'yo? Hindi ba sabi mo ibinigay yun ng tatay mo sa kaibigan niya? Yung kaibigan ni tatay yung mismo nagbalik sa akin. Pero hindi na siya nagpakita sa akin. Nung nakaraang gabi kasi, pagtingin ko sa aking bangka ay naroon na yung sundang tsaka yung anting-anting. May kasama pa nga yung sulat eh. Ang sabi sa sulat, nakarating na raw sa kanya yung nangyayari dito. Kaya ibinalik niya na sa akin ang sundang tsaka yung anting-anting. Ostig, ibig sabihin, Chong, makikipaglaban ka na talaga sa mga aswang? Sabi ko na nga, be. Dati pa'y nararamdaman ko ng susunod ka talaga sa yapak ng tatay mo eh. Pero merong problema, Chong. Ayaw ni Tita Elvira na makipaglaban ako sa mga aswang kasi ayaw niyang mapabayaan ko ang pangingisda ko. Wala kasi kaming kikitain kung gabi-gabi akong magbabantay dito sa atin. Kahit papano, naiintindihan ko naman siya. Alam mo, kahit kailan talaga kontrabida yung Elvira na yan eh. Isama na yung anak niya. Hindi ka naman nababuhay ba ikipaglaban sa aswang ah. Kapag naitaboy mo na ang mga aswang dito, gaya ng ginawa ng tatay mo nun, pwede ka na ulit bumalik sa pagtatrabaho. Pero naman gusto mong gawin? Anong desisyon mo ngayon? Ewan ko, Chong. Hindi ko alam, naguguluhan na ako eh. Ayokong magalit sa akin si tita. Naiintindihan ko siya. Pero may parte ng pagkatao ko na nagsasabi na ngayong nasa akin na ang sundang at anting-anting, ay kailangan kong tulungan ng mga tao laban sa mga aswang. Ewan ko rin sa'yo, Chong. Hanggang ngayon di ko pa rin maintindihan kung bakit masyado ka nagpapakontrol sa mag-inang yun eh. Maiintindihan ko sana kung bata ka pa. Pero ano ka ba? Lampas 20 ka na. Pero bahala ka sa buhay mo. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Tumahimik na ako at muling itinuon ang tingin sa araw na malapit ng lumubog. Alam ko naman na dapat akong makipaglaban sa mga aswang at ang hindi ko alam ay kung paano yun hindi malalaman ni na Tita Elvira at Rico. Madilim na nang nakauwi ako sa bahay. Pagpasok ko ay isang lumilipad na sandok ang tumama sa noo ko. Naramdaman ko ang dugong umagos mula roon, kaya agad ko yung hinawakan ng aking kamay. Nahilo ako, pero nakita ko pa rin si Tita Elvira na para bang dragon habang galit na nakatingin sa akin. Si Rico naman ay nakaupo at nakangisi. Nagtataka kong tinignan si Elvira dahil hindi ko maunawaan kung bakit kailangan niya akong batuin ng sandok at sa noo pa talaga. Tita, bakit po? At talagang nagtanong ka pa? Alam mo ba kung anong oras na? Lagpas 6:00 na ng gabi, pero wala ka pa rin sinaing at ulam. Saan ka ba nagpunta? Ay, nasa dalampasigan lang naman po ako, tita eh. Pero tita, hindi niyo po ba kayang magsaing? May bigas naman po tayo dyan, tsaka may dilata. Naririnig mo ba kung ano sinasabi mong damuho ka? Kami pa talaga ang inaasahan mo? Maghapon kang tulog tapos paggising mo ay kumain ka lang tapos umalis? Nukdukan ka talaga ng katamaran, ano? Maghapon po akong tulog dahil puyat po ako sa pangingisda, tita. At isa pa, hindi niyo po kailangan batuin ng sandok. Tignan niyo nga pong ginawa niyo sa akin, oh. Nagkasugat po ako sa noo. Abay, dapat lang sa'yo yan para magtanda ka. Saan naman pinuputok ng butsi mo, ha? Napakalayo niyan sa bituka. Hindi mo yan kakamatay. Hala, sige na. Magsaing ka na. Bilisan mo, bago pa tuluyan magdilim ang paningin ko sa'yo. At hindi lang yan ang abutin mo sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kay Tita Elvira. Hinugasan ko muna sa lababo ang sugat ko sa noo hanggang sa tuluyan ng tumigil ang pagdugo noon. Sinimulan ko na ang pagsasaing. At habang nakasalang sa kalan ang kaldero ay nagpunta ko sa aking kwarto para doon ay magpalit ng damit. Nagulat ako nang nakita ko sa aking kwarto si Rico at hawak niya ang sundang at anting-anting
Agad kong kinuha ang mga yon sa kanya. Rico, anong ginagawa mo nito? At bakit ka nakikialam sa mga gamit ko, ha? Nasa iyo pala ang mga yan, ha? Ba't di mo sinasabi sa amin ni Mami? Wala kang pakialam. Pagmamayari ng tatay ko ang mga to, kaya sa akin to. Wala akong sinabing hindi yan sa'yo. Nakapagtataka lang kung paano yan napunta sa'yo. Sabi ko na nga ba eh. May hindi ka sinasabi sa amin ni Mami. Kailangan niya ito malaman. Mami, pumunta ka rito sa kwarto ni Mateo. Bilisan mo, Mami! Huli na. Para pakiusapan at pigilan ko si Rico dahil narinig ko na ang mabibigat na yabag ng paa ni Tita Elvira. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Tita Elvira sa kwarto ko. Ano naman ba nangyayari, ha? Bakit sumisigaw si Rico? Mami! Tignan niyo po ang hawak ni Mateo. Oh. Diyos ko! Hindi ba't yan ang sundang at anting-anting ng tatay mo? Hay, Mateo! Paano napunta ang mga yan sa'yo? Hindi ba't ibinigay na ng tatay mo sa kaibigan niya? Sumagot ka! Tita, nakita ko po yan sa bangka nung isang gabi. May sulat po itong kasama mula sa kaibigan ni tatay at ang sabi po niya ay nalaman niyang may mga aswang dito sa atin kaya ibinalik niya po ang mga ito sa akin. Ang gusto po niyang gawin ko gamitin ko to sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ikaw makikipaglaban sa mga aswang? Nakakatawa ka naman. Hindi porke sinanay ka nun ni Tito sa pakikipaglaban, kaya mo na maging kagaya niya. Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo. Angas mo rin, no? At isa pa, hindi ba napag-usapan na natin ito? Hindi ka pwedeng makipaglaban sa mga aswang dahil mapapabayaan mo ang trabaho mo. Pero tita, hindi po ako habang buhay na makikipaglaban sa mga aswang. Kapag naitaboy ko na po ang mga aswang, babalik din po ako sa pangingisda. At talagang ipipilit mo pa yung gusto mong gawin, ha? Gusto mo tadyakan ko ang ngalangala mo? Mami, kung ako sa'yo, hahayaan ko na makipaglaban sa mga aswang yan eh. Tignan mo, at isang gabi lang susuko na agad yan. Napakaambog niyan eh. Akala mo naman talaga malakas porque nasa kanya ang mga gamit ni Tito. Gusto maging sikat niyan eh. O sige. Pagbibigyan ko ang gusto mo, Mateo. Makipaglaban ka sa mga aswang mamaya. At kapag umuwi ka rito sugatan at dugaan, ay huwag kang dadaing na dadalhin ka namin sa ospital, ha? Dahil pababayaan ka lang namin. Napaka-ambisyoso mo. Nakakagigil ka. Naunang lumabas ng kwarto si Tita Elvira at bago umalis si Rico, ay ngumisi siya ng nakakaloko. Nakakaasar talaga ang mukha niya. Pero hindi na lang ako pumapatol. Masaya ako nun na pinayagan ako ni Tita Elvira na makipaglaban na sa mga aswang kahit isang gabi lang. Pero masakit para sa akin ang mga salitang kanilang binitiwan. Halata kasi na napakaliit ng tingin nila sa akin at wala silang tiwala sa kung ano ang kaya kong gawin. Ngunit napagtanto ko na dapat ay gawin kong inspirasyon ang mga sinabi nila. Dapat kong ipakita sa kanila na mali sila ng iniisip tungkol sa akin. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay naghanda na ako paglabas ng bahay para manugis ng aswang. Naisipan ko na kumilos ng mag-isa at huwag sumama sa grupo ni na Kapitan. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay umalis na ako ng bahay. Nakasabit sa leeg ko ang anting-anting, habang ang sundang ay sa bewang ko naman. Nag-ikot ako sa aming lugar, at nang nakarating ako sa dalampasigan, ay nagulat ako nang may 2 aswang akong nakita roon. Inihanda ko ang sarili ko, at mariin kong hinawakan ang anting-anting bago ako umatake sa mga aswang. Hindi ko na hinintay na makita ko ng 2 aswang at inatake ko na sila kagad. Ramdam ko ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa aking katawan nang dahil sa anting-anting. Itinarak ko ang sundang sa dibdib ng isa na agad niyang ikinamatay. Habang ang isang aswang ay sinunggaban ako, ngunit sinalubong ko siya ng saksak sa leeg. Ang bilis! Totoo ba to?
Napatay ko agad sila. Manghang-mangha ako sa aking nagawa. Pero alam ko na kung wala sa akin ang anting-anting at sundang ng tatay ko, ay hindi yun mangyayari. Wala mang nakakita. Sa pagpatay ko sa 2 aswang ay masaya pa rin ako dahil napatunayan ko sa aking sarili na kaya kong maging kagaya ng aking ama. Kinabukasan ng umaga ay maaga akong nagising para maghanda ng almusal. Pagkagising ni Tita Elvira at Rico ay magkakasabay na kaming kumain. O ano? Kumusta ang pakikipaglaban mo sa aswang kagabi? Mami, hindi mo na dapat tinatanong yan kasi sigurado ko na walang napatay na aswang ang hambog na yan. At kung meron man siyang nakaharap na aswang, malamang ay naihiyan dahil sa sobrang takot kaya tumakbong pauwi. Oo nga. Tama naman yung sinabi mo, anak. May napatay po akong 2 aswang kagabi sa dalampasigan. Anong sabi mo? 2 aswang ang napatay mo? We, kalokohan. Huwag ka maniwala dyan, Mami. Gumagawa lang ng kwento yan para payagan mo siya magpatuloy sa pagtugis sa mga aswang. Para hindi mo na siya pabalikin sa pangingisda. Hoy, ikaw Mateo. Kung mautak ka, mas mautak kami. Hindi mo kami maluloko, no? Nagsasabi ako ng totoo, Rico. Kung ayaw nyo maniwala, magpunta kayo sa dalampasigan ngayon. At sigurado ako na marami ng tao doon dahil sa 2 bangkay ng aswang na nandoon. Manahimik ka nga, Mateo. Tumigil ka na nga sa mga kasinungalingan mo. Dahil hindi mo kayang bilugin ang ulo namin. Napaka-imposible na sinasabi mo. Kaya aga-aga nagsisinungaling ka. Akmang magsasalita pa sana ako nang humahangos na dumating si Andoy. Tagaktak ang pawis sa kanyang muka at habol niya ang paghinga. Ano ba tong tao na to? At pumapasok na lang ng bigla-bigla sa hindi niya bahay? Wala po akong pakialam sa inyo. Si Mateo po ang pinuntok ko rito. Abat, pasmado ang bunganga mong damuho ka. Tol, kailangan mo sumama sa akin sa dalampasigan. Nagkakagulo ang mga tao dun, Tol. May nakita sila na 2 patay na aswang. Hindi na ako nagsalita. Nagmamadali akong tumayo. Sumama ako kay Andoy upang makita ang reaksyon ng mga tao. Malalaki ang aming mga hakbang nang umalis. Umamin ka nga sa akin, Tol. Ikaw ba ang pumatay sa mga aswang? Ako nga, Tol. Kagabi ko sila nakaharap. Hindi nga ako makapaniwala na mabilis ko silang mapapatay. Alam mo, Chong, napakalakas pala kasi talaga ng kapangyarihan ng sundang at ng anting-anting ni tatay. Sabi ko na nga, Abi. Pagkakita ko pa lang sa mga patay na aswang, ikaw kagad ang pumasok sa isip ko na gumawa nun eh. Sayang, hindi ko nakita kung paano mo nilang paso ang mga lintik na aswang na yung kagabi. Pagdating namin sa dalampasigan, ay agad naming nakita ang mga taong pinagkakaguluhan ang mga walang buhay na aswang. Lahat ay masaya at may ilan na nagtataka kung sino ang pumaslang sa 2 aswang. Naroon din si Kapitan Victor. Pagkakita sa akin ni Kapitan Victor, ay lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako kung ako nga ba ang pumatay sa mga aswang. Pero bago pa ako makasagot, ay biglang dumating sina Tita Elvira at Rico. Laking gulat ko nang makita kong suot ni Rico ang anting-anting at hawak niya ang sundang. Si Rico. Si Rico ang pumaslang sa mga aswang na yan, Kapitan. Nakita niyo naman, suot niya ang anting-anting ng aking asawa at dala niya ang sundang. Tama si Mami. Ako nga ang pumatay sa 2 pesting aswang na yan. Ang galing ko, di ba? Teka. Totoo ba sinasabi niyong 2? Wala naman dahilan para magsinungaling kami, Kapitan eh. Isa pa, hindi dapat kayo magduda. Lalo na't alam niyo lahat na ang anting-anting at sundang na ito ang dahilan kung bakit napalayas ni Tito Macario ang mga aswang na nandito noon. Di ba? Naramdaman kong magsasalita pa si Andoy para umapila. Kaya mabilis kong hinawakan ang braso niya at pinanlakihan ko siya ng mga mata.
Umiling si Andoy nang makuha niya ang ibig kong sabihin. Umiling na rin ako sa kanya na para bang sinabi ko na wag na siyang makialam. Nagtataka lang ako kung paano napunta sa iyo ang sundang at anting-anting. Gayong sa pagkakaalam ko, ay ibinigay na yan ni Macario sa kaibigan niya. Nagpunta noong isang araw sa bahay ang kaibigan na yon ng aking namayapang asawa at ipinagkaloob niya kay Rico ang sundang at ang anting-anting. Yan ang simpleng paliwanag sa pagtataka mo, Kapitan. Pero bakit kay Rico niya ibinigay? Hindi ba dapat ay kay Mateo? Dahil siya ang anak ni Macario. Ang sabi kasi ng kaibigan ni Tito ay naramdaman niya na mas malakas at mas matapang ako. Kaya-kaya ko raw ipagtanggol ang baryong to laban sa mga aswang. Kaya nga ang ginawa niya, sa akin niya ipinagkalooban sundang at ang anting-anting. Kaya kayong lahat na nandito, makinig kayo sa akin ha. Simula ngayon, ay hindi niyo na kailangan matakot sa mga aswang. Dahil meron na kayong bagong tagapagtanggol. At ang tagapagtanggol na yon na sinasabi ko sa inyo ay ako. Malakas na nagpalakpakan ang mga tao matapos magsalita ni Rico. Inaya pa ni Tita Elvira at Rico si Kapitan Victor para makapag-usap. Kung ano ang pag-uusapan nila ay wala akong ideya. Mabigat ang loob na umuwi ako sa bahay. Umupo ako sa may labas at tumabi si Andoy sa akin. Bakit hindi mo sinabi kay Kapitan na ikaw ang totoong pumatay sa mga aswang na yon? Pambihira ka naman, oo. Ayoko mapahiya si na Tita Elvira at Rico eh. Isa pa, kung sasabihin ko ang totoo, sigurado ako na bibilugin ni na Tita ang ulo ni Kapitan. Mahusay silang mag-ina pagdating sa ganung bagay. Gusto bang akong kumausap kay Kapitan? Ako ang magsasabi sa kanya ng totoo. Wag mo nang gawin yan. Hindi na kailangan, Chong. Isa pa, nakay Rico ng sundang at anting-anting. Paano ko pa mapapatunayan sa lahat na ako nga ang pumatay sa mga aswang? Kailangan ko mga bagay na yun kung sakaling papatunayan ko na kaya ko talagang pumatay ng aswang. Baka sa huli ako pa ang lalabas sa sinungaling. Anak ng putya, oo. Napakasama talaga na mag-inang yun. Ay, naku, ewan ko na lang. Masahol pa sila sa mga aswang. Masahol pa sa demonyo. Babayaan na lang natin sila, Andoy. Ipagdadasal ko na lamang na sana magamit ni Rico sa tama ang mga gamit ni tatay at magawa niya tayong protektahan mula sa mga aswang. Ganun na lang. Aminado ko na nalungkot ako sa nangyari sa araw na yon. Masakit pala kapag ibang tao ang pinuri sa isang bagay na ikaw ang gumawa. Ilang minuto matapos umalis ni Andoy ay siyang pagdating naman ni na Tita Elvira at Rico. Napansin ko ang kasiyahan sa kanilang muka. Tumatawa pa sila nang umupo sila sa sala. Inutusan ako ni Tita Elvira na ikuha sila ng tubig na agad kong sinunod. Habang kumukuha ako ng tubig sa kusina, ay narinig ko ang pag-uusap ni na Tita Elvira at Rico. Mami, grabe ka, talino mo talaga. Hindi ko akalain na may isip mo ang ganun. Ha! Ako pa ba? Noon pa man ay talagang mautak na talaga ako. Grabe, hanga talaga ako sa'yo, Mami. Biruin mo, napapayag ba si Kapitan na babayaran niya ako sa kada aswang na mapapatay ko? Sandali, Mami. Paano ako makakapatay ng aswang? Hindi naman ako marunong makipaglaban sa mga aswang. Wala kang dapat ipag-alala. Si Mateo nga ay nagawang pumatay ng aswang, di ba? Ikaw pa kaya? Kaya mo rin ang nagagawa niya at sigurado ko na mas magaling ka pa kumpara sa mokong na yon. Inabot ko na sa kanilang dalawa ang tubig at agad nila yung ininom. Hindi ako umalis sa harapan nila dahil nais ko silang kausapin tungkol sa aking narinig kanina. Teka, tama po ba narinig ko? Nagpapabayad po kayo kay Kapitan sa kada aswang na mapapatay ni Rico? O bakit parang sa tono ng boses mo sinasabi mo mali yun? Oo nga.
Walang mali roon, lalo na't buhay ni Rico ang nakasalalay dito. Ano? Buhay ko ang nakasalalay? Ibig sabihin, Mami, pwede ako mamatay? Hindi anak, hindi ka mamamatay hanggat nasa iyo ang anting-anting at sundang. Wala kang dapat ipag-alala. Saka isipin mo yung perang makukuha natin kapag marami kang aswang na napatay, di ba? Tita, mawalang galang na. Pero mali po yung ginagawa niyo eh. Mali po na singilin niyo si Kapitan sa kada aswang na mapapatay ni Rico. Hindi po yung ginagawa ni tatay nung boy pa siya. Iba ang tatay mo at iba si Rico. Huwag mo silang ipagkumpara. At isa pa, ipapaalala ko lang sa iyo na wala kang pwedeng pagsabihan ng kahit na sino na hindi si Rico ang totoong pumatay doon sa 2 aswang sa dalampasigan. Kapag yung bunganga mo hindi mo pinigilan, malilintikan ka talaga sa akin. Wala po akong planong sabihin sa iba ang tungkol po sa bagay na yon, tita. Ang gusto ko lang po ay masiguro na gagampanan po ni Rico ang tungkulin niya nang walang hinihinging kapalit. Tumigil ka na nga dyan! Kung makapagsalita ka, parang napakabuti mong tao ka. Wala kang pakialam kung gusto namin pagkakitaan tong pagiging antingerong manunugis ko, no? Labis akong nalungkot sa mga salitang narinig ko mula kina Tita Elvira at Rico. Hindi ko akalain na maiisip nilang gawing kabuhayan ang pagpatay ni Rico sa mga aswang. Sigurado ko na kung buhay pa si tatay, ay hindi rin niya magugustuhan ang ginagawa ni na Tita Elvira at Rico. Kinagabihan, matapos ang hapunan, ay naghanda na si Rico para sa pagtugis sa mga aswang. Bago siya lumabas, ay nag-usap muna sila ni Tita Elvira. Rico anak, galingan mo ha? Dapat ay marami ka mapatay na aswang ngayong gabi. Tandaan mo, mas maraming aswang ay mas maraming salapi. Mami, parang kinakabahan ako eh. Ano kaya kung ikaw na lang ang tumugis sa mga aswang? Magaling ka naman, di ba? Ano ka mo? Abay bakit ako? Babae ako. Ikaw na. Mas malakas ka kaysa sa akin. Basta't magtiwala ka lamang sa sarili mo. Sa ano bang kinakatakot mo? Nasa iyo ang makapangyarihang sundang at anting-anting. Hindi ba ang sabi ng Tito Macario mo dati? Sa tuwing suot niya yan, ay mas lumalakas siya. Kaya ganun din ang mangyayari sa iyo. Mas lalo kang lalakas kaya lahat ng aswang nalalabanan ka ay matatalo mong lahat. Wala silang laban sa iyo. Okay, Mami. Tama ka. Malakas ako. Sobrang lakas. Dapat kong isipin na maraming perang makukuha natin. Sige, Mami. Aalis na po ako. Ganyan nga anak. O siya, mag-iingat ka ha. Damihan mo ang aswang na mapapatay mo para marami tayong pera. Lumabas na si Rico. Tumayo si Tita Elvira sa pintuan at inihatid nito ng tanaw ang papalayong anak. Maya-maya pa ay humarap si Tita Elvira sa akin at tinaasan niya ako ng isang kilay. O ano yon? Bakit ganyan ka kumakatingin? Bakit? Naiinggit ka ba? Kasi hindi ka ang hahangaan ng mga tao? Kundi ang aking uniko iho? Kahit kailan ho, hindi ko po gustong hangaan ng mga tao. Nag-aalala lang po ako para kay Rico, tita. Basta na lang po niyang isinuot ang anting-anting at hindi po tayo sigurado kung tinanggap ba siya noon bilang bagong tagapangalaga. Baka po kasi hindi gumana ang kapangyarihan ng anting-anting sa kanya eh. Ay sus! Ang OA mo! Sigurado ako na tinatakot mo lang ako. Pasensya na, pero hindi uubra yan sa akin. Wala lang dapat pang gawin si Rico kundi isuot ang anting-anting. Alam ko, kaysa binibisit mo ako rito, ay mas mabuti pang umalis ka na para mangisda. Nang may pakidabang ka naman. Buwiset! Umalis na rin ako ng bahay para mangisda. Sa aking paglalakad patungo sa dalampasigan ay nakasalubong ko naman si Andoy. Chong, nakasalubong ko kanina si Rico ah. Suot niya yung anting-anting mo at dala rin niya yung sundang. Talaga palang pinandigan na niya ang pagtugi sa mga aswang ano.
Niyabangan pa nga ako eh. Hindi ko nalang pinatulan at baka kung ano pang masabi ko sa mokong na yun. Huwag mo na lang siyang pansinin. Pero alam mo, kinausap pala ni na Tita Elvira at Rico si Kapitan. Sinabi nila kay Kapitan na dapat bayaran si Rico sa bawat aswang na mapapatay niya. Anak nang, sinabi nila yung kay Kapitan? Eh ano naman sabi ni Kapitan? Pumayag ba siya? Siyempre, pumayag si Kapitan. Desperado na rin kasi siyang matapos ng panggugulo ng mga aswang dito sa atin eh. Kinausap ko nga sila eh. Tang sabi ko, mali ang ginagawa nila. Kasi hindi naniningil noon si tatay sa pagtugis at pagpatay niya sa mga aswang. Pero ako pa ang lumabas na mali at naiinggit daw ako sa kanila. Walang mali na gusto nilang kumita. Pero hindi sa ganung paraan. Isang tungkulin ang kakambal ng anting-anting at sundang ni tatay. At hindi yun isang trabaho na dapat ay umasa ka na mabibigyan ka ng sweldo. Saka yung perang ibabayad sa kanila, paniguradong kukunin ni Kapitan yun sa pondo ng bayan natin na imbis ay magagamit sana sa ibang bagay, di ba? Pambihirang yan. Napaka-oportunista rin pala na mag-inang yun. Nasa lupa pa lang sila eh, sinusunog na ang kaluluwa nila sa impyerno. Alam mo, Chong, wala talaga akong ibang gusto kundi ang magbago silang dalawa. Palagi kong pinagdadasal yun. Naniniwala kasi ako na hindi pa huli ang lahat para gawin nila yon. Ikaw naman kasi, Chong eh. Hindi ka dapat pumayag na gamitin ni Andoy yung anting-anting at sundang. Sa'yo yun eh. Kaya may karapatan kang kunin yun sa kanya. Kung ikaw kasi ang gagamit ng mga yun laban sa mga aswang, ay makakasiguro tayo na makakapatay ka ng mga aswang dahil nagawa mo na yun. Eh si Rico, hindi nga natin alam kung marunong bang makipaglaban ang hinayupak na mayabang na yun eh. Naputol ang pag-uusap namin ni Andoy nang nakarating na kami sa dalampasigan. Sinimulan na naming ayusin ang kanya-kanya naming bangka. Naunang umalis si Andoy dahil medyo nabuhol ang aking lambat. Inayos ko muna yun para hindi ko na yun gawin kapag nasa dagat na ako. Napahinto ako sa aking ginagawa nang mula sa kung saan ay may narinig akong lalaking sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko pa mamatay! Saklalo! Teka, si Rico ba yun? Si Rico nga! Diyos ko, hinahabol siya ng aswang! Luminga ako sa paligid para maghanap ng kahit na anong bagay na maaari kong gamiting sandata. Isang mahabang kawayan ang nakita ko na medyo matulis ang dulo. Dinampot ko yon at walang pagdadalawang isip na sinalubong ko si Rico habang may humahabol na aswang sa likuran niya. Mateo! Tulungan mo ako! Hinahabol ako ng pangit na aswang! Dumapa ka, Rico! Dapa! Agad na sinunod ni Rico ang sinabi ko. Pagkadapa niya sa buhangin, ay binilisan ko ang pagtakbo. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang itulos ko sa bunganga niya ang kawayan at halos lumagpas ang dulo nun sa likod ng ulo niya. Pati hayang bumagsak ang aswang. Ipinagdiinan ko pa ang kawayan hanggang sa tuluyan na yung bumaon sa bunganga ng aswang na agad niyang ikinasawi. Habang hawak ko ang kawayan, ay may narinig kaming yabag ng mga paa. Napapalapit. Nakita namin ang mga tanod na may dalang lampara. Nagmamadaling tumayo si Rico. Itinulak niya ako at napaupo ako sa buhangin. Siya ang humawak sa kawayan at ang tagpong yun ang naabutan ng mga tanod at ni Kapitan Victor. Rico! Mateo! Tignan mo, Kapitan! Nagawa kong pumatay ng aswang oh! Ang galing ko, di ba? Teka, totoo ba yan? Ikaw ang pumatay sa aswang na yan? Bakit, Kapitan? Sino ba nakikita mo may hawak sa kawayan? Hindi ba't ako? Eh, ito kasi si Mateo eh. Nakita kong hinahabol ng aswang. Kaya tinulungan ko siya. Ang bait ko, di ba? Mateo. Totoo ba yun? Ha? Opo, totoo po, Kapitan. Kung hindi po sana dahil kay Rico, baka patay na po ako ngayon.
Rico, maraming salamat ha. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Wala yun. Tungkulin kong iligtas sa mga duwag at mahihinang kagaya mo mula sa mga aswang. Oh, Kapitan, paano ba yan? May napatay akong aswang. Yung usapan natin, ha? Oo, hindi ko nakakalimutan yun. Magpunta ka sa bahay ko bukas ng umaga at ibibigay ko ang bayad sa'yo. Ayos. O paano? Kayo na ang bahala sa bangkay ng aswang na to, ha? Ibaon nyo o kaya sunugin nyo. Bahala na kayo sa gusto nyo gawin sa kanya. Bago umalis si Rico, ay pasimple niya akong tinignan. Pinanlakihan niya ako ng mga mata. Alam ko ang kanyang ibig sabihin. Nagbabanta siya na wag kong sabihin kay Kapitan ang totoo. Matapos yun, ay naglakad na siya papalayo. Tinulungan ako ni Kapitan Victor sa pagtayo. Kumusta ka, Mateo? Hindi ka ba nasaktan? Baka may sugat ka na kailangan magamot. Ayos lang po, Kapitan. Wala naman po akong sugat kahit kasgas. Mabuti na nga lang po at dumating kagad si Rico para iligtas ako eh. Kapitan, sandali, bakit ganyan po ang tingin niyo sa akin? Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Mateo. Si Rico ba talaga ang pumatay sa aswang? Kapitan naman, ano po bang klaseng tanong yan? Siyempre, si Rico po ang pumatay dun sa aswang. Nakita niyo naman po, nahawak niya po ang kawayan, di ba? Oo nga, pero hindi namin nakita ang buong pangyayari. Maniwala po kayo. Si Rico po talaga ang pumatay dun sa aswang. Wala naman pong ibang gagawa nun kundi siya lamang eh. Saka bakit niyo po ba ako tinatanong ng ganyan, Kapitan? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na kay Rico ay pinagkatiwala ng kaibigan ng tatay mo ang sundang at ang anting-anting. Para sa akin, ikaw ang dapat maging tagapangalaga ng mga yon dahil ikaw ang nag-iisang anak ni Macario. Nung buhay pa ang tatay mo, ilang beses na namin napag-usapan ang tungkol sa bagay na yan at palagi niyang sinasabi na gusto niyang sundan mo ang yapak niya. Gusto ni Macario na gaya niya ay maging tagapagtanggol ka rin sa lugar natin laban sa mga aswang. Napakalaki pala ng tiwala ng tatay ko sa akin, ano? Pero alam ko po na kung nasan man ngayon si tatay ay masaya siya dahil hindi ako nakikipaglaban sa mga aswang. Anak na po ang turing niya kay Rico. Kaya masasabi ko po na kahit papano ay natupad na po ang gustong mangyari ni tatay. Sige po, Kapitan. Kailangan ko na po mangisda eh. Paalam na po. Para hindi na humaba pa ang pag-uusap namin, ay mas pinili kong lumayo kina Kapitan. Labis akong nakonsensya dahil sa aking pagsisinungaling. Ngunit kahit paano ay masaya ko dahil nagawa kong iligtas si Rico mula sa isang aswang na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. Kinaumagahan, pagbalik ko sa bahay ay naabutan ko sina Tita Elvira at Rico na nagtatawanan habang may hawak na pera si Rico. Tignan mo, Mami, oh. Ibinigay na ni Kapitan ng bayad niya sa aswang na pinatay ko kagabi. Ang galing mo talaga, anak. Basta bigyan mo ako ng pampariban ko ng buhok mamaya, ha? Saka magpapabangs din ako para naman magbago ang itsura ko. Oh, nakauwi ka na pala, Mateo. Nasaan ang kinita mo? Eto po, kumuha rin po ko dyan ng pambili ng gasolina. Ay, nako. Ang liit naman ang kita mo. Bumawi ka sa susunod, ha? Hindi pwedeng palaging ganito. Hoy, Mateo. Itong 100 para sa'yo. Bakit mo ako binibigyan ng pera? Dahil nakisama ka sa akin kagabi. Dahil hindi mo sinabi kay Kapitan na ikaw yung totoong pumatay sa aswang. Bayad ko to sa'yo sa pananahimik mo. Wag na, Rico. Hindi ko kayang tanggapin ang perang nakuha mo mula sa panluloko sa mga tao. Sa'yo na yung pera na yan. Ang angas mo magsalita. Bakit? Ano ba pinagmamalaki mo, ha? Nang sandaling yon, ay tila may pumitik sa utak ko. Wala akong ideya kung bakit bigla kong nagkaroon ng lakas ng loob
nasagutin sina Tita Elvira at Rico. Marahil, totoo nga ang sinasabi ng iba na may hangganan ang pagiging mabait. Tinatanong mo kung anong ipinagmamalaki ko? Kaya kong ipagmalaki na kumikita ako ng pera sa marangal na paraan. At kaya kong ipagmalaki na simula nang namatay si tatay, ay ako na ang bumuhay sa inyong dalawa. At higit sa lahat, kaya kong ipagmalaki sa lahat na sa kabila ng pang-aalipusta nyo sa akin, ay pinili ko pa rin maging mabuti sa inyo. Eh kayo, ha? Ano may pagmamalaki ninyo? Walang hiya ka! Wala kang modong balasubas ka! Isang matunog na sampal ang pinadapo ni Tita Elvira sa pisngi ko. Lumapit si Rico sa akin at hinawakan niya ang kwelyo ng aking damit. Nanlilisik ang mga matang tinignan niya ako. Ang lakas ng loob mong sumagot-sagot sa amin ngayon ah. Baka nakakalimutan mo na kung di dahil sabi ni Mami, mag-isa ka na sa bahay na to. Yan din ang sinabi ko noon sa sarili ko. Ang sabi ko, salamat kasi nandito kayo dahil may makakasama pa rin ako sa buhay. Pero ngayon, pinagsisisihan ko lang hindi ko kayo pinalayas nung unang beses nyo akong pinakitaan ng magaspang nyong pag-uugali. Mas mabuti pa pala na mag-isa na lang ako sa bahay na to kaysa may kasama ka nga. Pero ang turing naman sa'yo ay masahol pa sa hayop. Ba't talagang matapang ka na ngayon ah? Kailangan mo rin maging matapang, Rico. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko nasusuportahan yung pagsisinungaling ninyo ng nanay mo. Simula ngayon, kapag may napatay akong aswang, ay hindi ko nahahayaan na ikaw ang umako nun. At itong anting-anting na suot mo, kukunin ko na to sa'yo. Dahil una pa lang, ay akin na to. Kukunin ko sana kay Rico ang anting-anting, pero inunahan niya ako ng malakas na suntok sa muka. Natumba ako at nang tatayo ako, ay sinipa niya ako sa tiyan. Hindi mo ito makukuha sa akin dahil ako na nagmamay-ari nito. Ibigay mo yan sa akin dahil hindi mo rin naman yan magagamit eh. Hindi ikaw ang pinili ng anting-anting kundi ako. Wala yang silbi kahit isuot mo pa yan. Kagabi nga, hindi mo nagawan labanan yung aswang eh. At takot na takot ka pang tumakbo. Umiiyak ka pa nga eh. Manahimik ka na, Mateo. Umalis ka na sa bahay na ito bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Nagtungo si Tita Elvira sa kwarto ko. Nang bumalik siya, ay dala niya ang mga damit ko at ibinato niya ang mga yon sa akin. Dinampot ko ang mga damit ko at kahit labag sa kalooban ko na umalis sa sarili kong pamamahay, ay mas pinili ko pa rin ang lumisan. Wala na kasing dahilan para magtiis pa ako sa ganong klase ng buhay. Naisipan kong sa bahay muna ni Andoy Tumaloy. Siya lang kasi ang kaibigan ko at wala kong ibang pwedeng hingan ng tulong kundi siya lamang. Walang pagdadalawang isip namang pumayag si Andoy na tumira ko sa bahay niya. Grabe na talaga ang mag-inang yun! Papalitan na ba nila si Satanas sa impyerno at sinasadya nilang maging ubod ng sama? Pero Chong, hindi ikaw ang dapat na umalis sa bahay mo kundi sila. Bahay mo yun eh. Pambira ka naman, Chong oh. Pansamantala lamang to. Hindi ako martir at tanga. Gusto ko lang mag-isip sa kung ano ang susunod kong gagawin. Ay, salamat. Mabuti naman at natauwang ka rin. Maganda yan, Chong. Hayaan mo mabuhay sina Elvira at Rico nang wala ka. Sa kapaniguradong, hindi sila kikita ng pera sa mga aswang kasi hindi marunong makipaglaban sa aswang ang Rico na yun eh. Eh, duwag yun eh. Yun din na naisip ko, Andoy. Kailangan nilang makita ang halaga ko. Sa ngayon, ay bahala na sila sa buhay nila. Matagal ako nagtiis sa pang-aapi nila sa akin at panahon na para ang sarili ko naman ang unahin ko. Grabe, napapapalakpak talaga ako sa mga sinasabi mo. Natutuwa talaga ako sa iyo ngayon, Chong. Gusto kitang kurutin. Sa wakas, hindi ka na magpapaapi sa mag-inang yon.
Pero sana, ituloy-tuloy mo na yan, ha? Baka kasi kapag nagbakaawa ang mga yun sa'yo, bumigay ka kagad. Panindigan mo yan desisyon mo, Chong, ha? Basta, nandito lang ako para tulungan ka. Bukas ang bahay ko, kahit habang buhay ka pang tumira dito. Maraming salamat, Chong, ha. Napakaswerte ko. Dahil meron akong kaibigan na kagaya mo. Sino pa ba magtutulungan? Kundi tayong dalawa lang, di ba? Tinapik ni Andoy ang likod ko at saka siya ngumiti. Sa kabila ng pag-alis ko sa sarili kong bahay, ay hindi ko naramdaman na mag-isa ko. At yun ay dahil sa matalik kong kaibigan na si Andoy. Kinagabihan ay nagkasundo kami ni Andoy na magtulong sa pangingisda gamit ang kanyang bangka. Nasa bahay kasi ang lahat ng gamit ko sa pangingisda at hindi ko pa kayang harapin sina Tita Elvira at Rico. Iniiwasan ko rin na magkainitan kaming tatlo, kaya ayoko munang magpunta sa bahay ko para kunin ang iba ko pang mga gamit. Habang naglalakad kami ni Andoy papunta sa dalampasigan, ay sinalubong kami ni Kapitan Victor. Bakas ang takot sa kanyang muka. Kapitan, bakit parang humahangos ho kayo? May problema po ba? Mateo, Diyos ko, mabutit nakita kita. Tulungan mo kami. Bakit po, Kapitan? Ano po nangyayari? Si Rico at Elvira, inaatake sila ng mga aswang sa bahay ninyo. Tulungan mo sila. Baka kung ano masamang mangyari sa kanila. Tol, tutulungan mo ba mag-inang yon? Hindi ko sila pwedeng pabayaan, Chong. Kahit hindi maganda ang trato nila sa akin. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ako papunta sa bahay ko. Nang malapit na ako roon, ay narinig ko ang paghingi ng saklolo ni Rico at Tita Elvira. Nagulantang ako dahil may mga aswang nga sa bubong ng aking bahay. Dugo ang lumabas ng bahay sina Tita Elvira at Rico. Hindi pa man sila nakakalayo ay isang aswang ang sumunggab sa likod nila. Sumubsob sila sa lupa habang may mga aswang sa likuran nila. Patuloy ako sa pagtakbo hanggang sa tumihaya si Tita Elvira. Malakas niyang itinulak ang aswang na nasa ibabaw niya at tumayo siya para tulungan si Rico. Bitiwan mo ang anak kong aswang ka! Hayop ka! Bitiwan mo ang anak ko! Mami! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay, Mami! Malakas kong sinipa sa muka ang aswang na nasa ibabaw ni Rico. Kinuha ko sa kanya ang anting-anting at isinuot ko yon sa leeg ko. Nakita ko ang sundang sa bewang ni Rico at yun ang sunod kong kinuha. Mabilis kong tinaga sa leeg ang dalawang aswang at lumipad sa kung saan ang naputol nilang mga ulo. Mateo! Salamat at dumating ka! Akala namin ay katapusan na namin! Ano ba nangyari? Bakit nandito sa bahay natin ang mga aswang? Ang sabi ng isang aswang ay kailangan nilang patayin si Rico dahil naramdaman nilang meron siyang anting-anting na panlaban sa aswang. Ayoko nang gamitin ang anting-anting na yan. Sa'yo na yan. Lumayo na kayo rito at ako nang bahala sa mga aswang. Bilisan nyo! Habang tumatakas si Rico at Tita Elvira, ay may dalawa pang aswang ang lumabas mula sa bahay. Ang dalawang aswang na nasa bubong ay tumalon at sabay-sabay silang umatake sa akin. Mga hayop kayong mga aswang kayo! Katapusan nyo na! Naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa aking katawan. Walang takot akong sumugod sa mga aswang. Nang sunggaban nila ako, ay umiwas ako, sabay tarak ng itak sa leeg ng isang aswang. Yumuko ako at tinaga ko ang binti ng isa. Nang naputol ang binti niya, ay sinaksak ko siya sa ibabaw ng kanyang ulo, habang ang dalawang natitira ay tatakas pa sana. Hindi niyo ako matatakasan! Kamatayan ng nararapat para sa mga kagaya niyong halimaw! Hinabol ko ang dalawang aswang.
Nagawa kong saksakin sa batok ang isa at tumagos hanggang leeg niya ang sundang. Ang natitirang aswang ay nagulat nang bigla kong sumulpot sa harapan niya. Malakas ko siyang sinipa sa tiyan na naging dahilan para matumba siya. Napaatras siya habang nakaupo sa lupa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Itinaas ko ang itak at ibinagsak ko yun sa kanya, pero hindi ko yun tuluyang ibinaon sa kanyang muka. Hayop ka. Hahayaan kitang mabuhay ngayon. Pero ang gusto ko ay sabihin mo sa mga kasamaan mo na sa oras na umatake pa kayo rito, ay sasapitin nyo ang ginawa ko sa mga kasama nyo ngayong gabi. Huwag nyo akong sinusubukan dahil wala akong awa sa mga aswang na kagaya ninyo. Sige na, umalis ka na. Bago pa magbago ang isip ko. Alis! Nahintakutang tumayo ang aswang at tumakbo siya palayo. Nagulat ako. Nagpalakpakan ang mga taong nakakita sa aking ginawa. Masayang lumapit sa akin sina Kapitan Victor at Andoy. Grabe ka talaga, Chong! Sa wakas, nakita ko na rin kung gaano ka kaastig na makipaglaban sa mga aswang. Iba ka talaga, Chong! Hindi nga ako nagkamali. Tama ang kutob ko na ikaw ang pumatay sa mga aswang at hindi si Rico. Ngayon ay nakita naming lahat ang totoo. Patawarin niyo po ako, Kapitan. Kung mas pinili ko pong pagtakpan ng kasinungalingan noon ni Rico at Tita Elvira. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa amin, Mateo. Dapat pa nga kami magpasalamat sa iyo. Sigurado ako na dahil sa ginawa mo, ay matatakot na ang mga aswang na sumalakay dito sa atin. Maraming salamat. Pinatunayan mo sa aming lahat na anak ka nga talaga ni Macario. Sigurado ako na kung nasaan man ngayon ang tatay mo, ay labis kanyang ipinagmamalaki. Maraming salamat po, Kapitan. At salamat din sa iyo, Tol Andoy. Ay, oo nga pala. Sina Tita Trico po, nasan sila? May mga sugat po sila eh. Huwag ka na mag-alala. Dahil dinala sila kay Mang Fidel at ginagamot na sila. Magiging maayos din sila. Kahit paano, ay nakahinga ko ng maluwag sa sinabi ni Kapitan Victor. Doon ko napagtanto na sa kabila ng hindi magandang pagtrato ni Rico at Tita Elvira sa akin, ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala ko para sa kanila. Kinaumagahan ay masaya kaming nagsalo ni Andoy sa isang simpleng almusal. Pinag-usapan namin ang nangyari nung nakaraang gabi. Alam mo, Chong, hindi na ako nagulat sa ginawa mo kagabi. Sigurado ko na sa oras na to ay pinag-uusapan ka na lahat ng tao dito. Chong, magiging sikat ka na. Baka nga umabot pa sa ibang lugar ang kasikatan mo eh. Chong, di ko naman gustong sumikat eh. Ang tanging gusto ko lang ay ang masigurong ligtas tayong lahat mula sa mga aswang. Yun lang ang gusto ko, Chong. Pero alam mo, Chong, malakas ang kutob ko na tama ang sinabi ni Kapitan Victor. Matatakot na ang mga aswang na sumalakay dito sa atin ng dahil sa'yo. Sana nga, Chong. Sana nga wala nang aswang ang manggulo sa atin. Pero kung sakali na muli silang umatake, handang-handa ako na harapin sila. Hindi sila sasantuin ng sundang ko. Habang nag-aalmusal kami ni Andoy, ay may kumatok sa pinto. Si Andoy ang nagbukas ng pinto at nagulat ako nang pumasok si Rico at Tita Elvira. Puro benda ang katawan nila at pareha silang may dalang malaking bag. Nakayuko sila at halos hindi nila magawang tumingin ng diretso sa akin. Chong, gusto ko raw nilang makausap kaya pinapasok ko na. Hoy, kayong dalawa huwag niyong susubukan na pagsalita ng hindi maganda si Mateo. Ipapaalala ko lang na nasa bahay ko kayo at hindi niyo siya pwedeng apihin dito. Abay, magkakasubukan talaga tayo. Uy, Chong, kumalma ka nga. Sandali, bakit may dala po kayong bag? Saan ho ba kayo pupunta?
Mateo, babalik na lang kami sa Maynila. Doon sa bahay ng nanay at tatay ko. Doon na kami maninirahan ni Rico. Pero bakit po? Hindi ko naman po kayo pinapaalis sa bahay ah. Kami na nagdesisyon na umalis. Sa ginawa mong pagliligtas sa amin ni Mami, doon namin napagtanto kung gaano kami kasama. Naramdaman namin na sa kabila ng hindi magandang pagtrato namin sa iyo, ay may pakialam ka pa rin sa amin. Hiyang-hiya na kami sa iyo, Mateo Wala na nga kaming mukhang may haharap sa iyo Isa pa, Mateo. Tama ang sinabi ng anak ko. Wala na kaming mukhang maihaharap sa mga tao, lalo na sa'yo. Alam na ng lahat ang panlolokong ginawa namin. At gusto ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng masamang nagawa ko sa'yo. Patawad, Mateo. Patawad kung sinamantala namin ang kabaitan mo. Ako rin, Mateo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawad kung hindi kita tinrato na maayos. Patawad dahil nagsinungaling ako sa mga tao para ako ang lumabas na bayani. Pero kung hindi mo kami mapapatawad, naiintindihan naman namin yun. Tatanggapin namin ang galit mo. Kung gusto mo, suntok-suntokin mo pa ako ngayon Ay. Pinapatawad ko na kayo. Diyos nga nagpapatawad eh. Ako pa kaya, na tao lang. Pero hindi nyo kailangang umalis. Pwede naman tayo magsimula ulit eh. Yung mas maayos na sa pagkakataong to. Buo na ang desisyon namin, Mateo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi na namin gagawin ni Rico sa kahit na sino ang ginawa namin sa'yo. Pero, pwede ka ba naming yakapin bago kami umalis? Maluwa-luwa kong niyakap ng sabay sina Elvira at Rico. Nalungkot ako na kung kailan pinili na nilang magbago ay saka naman sila mawawala sa buhay ko. Matapos ko silang yakapin, ay tuluyan na silang umalis. Habang hinahatid ko sila ng tanaw, ay inakbayan ako ng kaibigan kong si Andoy. Grabe! Nakakagulat naman yung ginawa nila. Hindi ko akalain na ay sila sa bahay mo. Pero Chong, solo mo na ang bahay mo ngayon. Wala nang mga api sa'yo mula ngayon. Ewan ko, Chong. Hindi ko magawang maging masaya sa pag-alis nila. Anak ka ng tokwa. Huwag mong sabihin na mamimiss mo pa ang pang-aapi nila sa'yo. Pambihira ka talaga, oo. Siyempre hindi. Nakakalungkot lang kasi na kung kailan pinili nilang magbago, saka naman sila aalis, di ba? Saka kami maghihiwa-hiwalay. Wala na tayong magagawa kung gano'n na naging desisyon nila. Siguro talagang inuusig sila ng konsensya nila. Kasi iniligtas mo sila kahit ubod sila ng sama sa'yo. Tama ka nga siguro, Chong. Sa ngayon wala na akong magagawa. Kung gusto talaga nilang umalis, ipagdadasal ko na lang na sana ay maging maayos ang buhay nila at sana ituloy-tuloy na nila ang kanilang pagbabago. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong tanggapin na wala na sa buhay ko sina Tita Elvira at Rico. Ganun pa man ay masaya ko dahil napagtanto na nila ang kanilang pagkakamali. Matapos umalis nina Tita Elvira at Rico, ay bumalik na ako sa aking bahay at nagpatuloy ako sa buhay ko nang hindi sila kasama. Simula noon ay wala nang aswang ang umatake sa lugar namin at may hinala akong natakot na talaga sila sa akin. Pero hindi pa rin ako naging kampante. May mga gabi pa rin na patuloy akong nagbabantay at handa akong lumaban kung sakaling bumalik ang mga aswang. At sa paglipas ng panahon, naging mas magaan ang buhay ko. Doon ko naintindihan na walang masama sa pagiging mabait. Pero dapat
ay meron yung hangganan. Natuto na akong tumindig para sa sarili ko kapag alam kong inaabuso na ako. Makalipas ang ilang taon, ay nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Biniyayaan kami ng asawa ko ng 2 anak na lalaki. Pinuno namin ng masasayang alaala at pagmamahalan ang aming bahay. Mas payapa na ang buhay ko, pero dala ko pa rin ang mga natutunan ko sa nakaraan. At sa bawat araw na lumilipas, ay palagi kong pinipiling maging mabuti. Ngunit hindi na ako kailanman papayag na ako'y muling alipinin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. So ayun mga kaadik, isa na naman pong napakagandang kwento ang natapos sa araw na to. Nabisit po ba kayo sa mapang-alipin na mag-ina? Biruin nyo naman kasi sobrang martir ni Mateo. Ano pong masasabi nyo? Comment nyo na lang po sa baba. Hanggang sa susunod pong kwento. At muli, ako po ang inyong Kuya Blair, mga kaadik, na nag-iiwan ng isang kasabihan. Iwasan po ang pang-aalipin dahil sa bandang huli, ikaw rin ang sisingilin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.